Magandang buhay mga kapatid. Dito tayo sa Sure Hire. So, magpapa-medical tayo. Combination of drug test, physical test, everything na kailangan para sa requirements sa bago nating trabaho. So, medyo stressful kasi ang daming documents na kailangan. May background check pa, criminal background check, educational check, criminal record check, everything for the past 7 years. So magpa 5 years pa lang kami dito, so included pa yung sa Abu Dhabi namin. And ayun nga, yun ang pinakaayaw ko, yung mga documentation. Kaya nga nung I remember yung nag-aasikaso yung asawa ko sa namin pag Canada. So siya talaga yung pinag-aasikaso, siya talaga nag-aasikaso kasi hindi talaga yung patience ko sa pag-aasikaso pa lamang is nako napaka-limited. Ngayon nag-aasikaso, first time ko mag-asikaso. Usually naman kapag yung dati kong trabaho wala namang ganito. So ayun, siguro because medyo okay yung company, announce ko na lang pag talagang sure na syempre kailangan yung assurance muna na although pasa na ako sa interview, by requirements na ako, syempre wala naman akong criminal record, pero mas maganda na yung 100% sure na tanggap na talaga ako. Kasi inaano pa yung mga credentials ko. Ayun, ano ba mga ititip ko pala sa mga naghanap ng trabaho dito sa Canada. Okay, sa Canada na, sa buong Canada. Ito yung napapansin ko, kasi yung mga past na pag-a-apply ko naman, naging madali sa akin. Yung first, because siguro dahil ng COVID, maraming hindi nagtrabaho kasi meron ditong ayuda sa dahil nga ng COVID, nagbigay nga sila ng $2,000 per month. So yung iba nag-file ng ganun, so hindi sila nag-work. Nakakuha rin ako noon pero sabi ko hindi rin naman ibabalik mo pa rin naman sa government yun. Anyhow, yun nga, sa Walmart ako, and madali lang sa akin yun. Tapos after more or less 2 years ko sa Walmart, nag-apply nga ako sa production, sa mga manufacturing company, and agad natanggap naman agad ako. And yung interview lang, tapos sinabihan lang ko na okay, mag-umpisa ka dito sa araw na to, sa gabing ito, kasi panggabi nga pala ako. So ngayon, ito is based na rin sa info na nakuha ko at sa experience ko rin. And recently lang ang may bisita kami from Manitoba na nag-for good na ulit sa Abu Dhabi. Ayun na isa siya kasi sa kumbaga mataas ang position niya sa company. Tapos may nabanggit siya about AI. And ngayon daw pala ang nangyayari, hindi pa bukas, well return 12:30 na. Actually yung appointment ko is 1 o'clock. And lagi akong I make sure na lagi akong maaga dito. Anyway, wala pa naman, hindi pa naman bukas. Anyway, yun. Yung nga, nabanggit nga na AI. And na-curious ako sa pagkupan. Kasi nasa, nga siya, managerial, kumbaga may-ari. Tapos sunod na siya sa may-ari, sa mataas ang position niya. And nabanggit niya nga ang ginagawa nila sa pag-hire. Parang hindi na sila nag-hire ng HR to able to, alam mo yun, sa pagtanggap ng mga applicants, something like that. Kumbaga, instead nag-invest sila sa AI program.
So ang ginagawa nun, mayroon silang application tracking system o yung ATS na tinatawag, na automatic na lahat ng resume or CV nila papasok nila doon sa system, tapos ipoprogram na nila kung ano yung kailangan nilang requirements. At dito, ayan. So babalik muna tayo, magpi-physical test muna kami kasi bukas na yata yung sure hire. Balikan ko kayo ulit, okay? A little longer than a few minutes later. Ayun na nga, galing na ako sa galing ko lang, tatapos lang ng medical. And dito muna ako sa Costco kasi alas 5 pa yung labas ng asawa ko. So it's 4 o'clock pa lamang dito. May binili lang ako sa Costco. Then pag-gasolina, then ayun. Okay, update ko lang. Ayun, okay naman yung nakakatawa kasi yung urine test. Ang problema, kalimutan ko, umihi pala ako bago pumunta. So yung pinag-urine test ako, kulang dun sa required na para pang test nila sa urine. So ang ginawa, pinaupo muna ako, pinainom ako ng tubig every 15 minutes until maihi ulit ako. So ang tagal. So parang mga 45 minutes akong naghintay, nakaupo. So inom lang ng tubig. Tapos pag yung iina ako, saka sinabi na, sige, pwede ka na uling, nagsabi na ako na kuha na ulit, magpapatest na ulit ako. Tapos after that, so pina-check ako blood pressure. Unfortunately, medyo tumataas yung blood pressure ko, nag 150 over something, 74, something ganun. Medyo okay na siya dapat, kasi dapat lower than 160. And pero mataas pa rin daw yun. So pinag left and right na check, tapos pinahiga ako para sa third time. Ngayon ina ulit ako. Yun ang problema kasi sa akin pag kaya minsan pag long drive hindi talaga umiinom ng tubig kasi nga panay-ihi ako. Yun ang weakness ko talaga, kainaan ko. Habang nakahiga ako, may 3 minutes na nakahiga ako nun, ewan ko kung ba't pinahiga ako, siguro para ulit yung blood pressure ko bumaba, something like that. Kaso ako, hindi ako mapakali. So yun nga, after 3 minutes pala, dumating uli yung pina-check, pero tumaas lalo, nag 170 something. Siguro dahil yung hindi ako mapakali, tapos ako, biglang tumaas yung blood pressure ko. Anyway, tapos yung pinag-eye test, left and right, full, tapos hearing test rin. And then after that, yun nga, kailangang pumunta ako sa family doctor para sila ang magbigay sa paperman ng doktor na para i-double check agad yung blood pressure ko. Buti na lang nakatawag ako para bukas para sa blood test, blood pressure, kasi kailangan yun para meron pa akong physical exam. Siguro papabuhat ako up to 50 pounds. Yun nga, hindi nila ako inalaw na mag physical test because nga yung blood pressure ko mataas. Kailangan may required below 165 yata, something like that. So yun nga, hindi yung ginawa ko. So yun nga, di wala akong choice kundi pupunta ako sa family doctor bukas. Yun nga ang problema. Hindi naman problema, but ayun, kailangan permahan ng doktor. Sana mag okay yung blood pressure ko. Nakakuha ko ng maagang appointment. Binasa ko nga sa website, sa Google, na dapat inom ako, hydrated ako, tapos medyo kalma kasi nga tumataas ang blood pressure ko. Medyo okay naman ako, healthy naman ako, but ewan ko bakit nga ganun taas ang blood. Maybe because of yung night shift nga ako, laging kulang ako sa tulog, yung mga panahon na kulang ako sa tulog. Pero ngayon medyo matagal na naman akong
mga 1 month and a half na akong medyo relax na, pero ewan ko, tumataas ang blood pressure, maybe because of the edad na rin. I'm 42. Ayun, yun lang yung update for now. Hopefully maging okay lahat, kasi pag napirmahan na ng doktor yung okay yung aking blood pressure, isesend ko yung copy, tapos schedule ako ng physical trabaho. Pero okay lang para sa trabaho to eh. Hope maybe pag na ano yun, ma-schedule ako baka next week na, bago mag long weekend. Hihintayin nyo ng company para ma-schedule na ako mag-start ng work. So yun lang muna. It's 4 o'clock. Tignan mo, naiihi na naman ulit ako. So papasok na lang muna ako sa Costco ulit, CCR, papagasolina, tapos sunday ko na yung asawa ko. So habang mahaba pang pila sa sa Costco, sige, magkukwento muna ako. Yun na nga. Okay, balik tayo dun sa binabanggit ko na sa resume. So nga yung friend ko, bumili sila kumuha sila ng software o program na AI na nilagay nila sa parang ginamit nila sa company para sila na siya na yung magfi-filter kung ano yung eligible na o yung eligible pa kung yung naangkop na position na hinahanap nila, gano'n. So yun nga, binanggit niya sa akin, sabi ko, talaga. Tapos niya, ganun yung ginagawa na nila ngayon. Actually, majority na ngayon ng company ngayon na yun ang ginagawa. So yun nga yung binanggit nila yung ChatGPT. Napaka-powerful na yun ng software na yun talaga. Na talagang yun na talagang ginagamit ng karamihan paggawa ng cover letter, paggawa ng resume, at yun na rin ginagawa ng company kasi nakaka-less sila ng less yung time. Hindi na sila mag-spend ng much time para isa-isahin yung mga ang ginagawa daw, may mga designated na parang term, tapos sinasala na ng AI, tapos ito na yung yung pasok sa qualification at ito yung hindi. And after nakausap ko yung friend namin, yun ang ginawa ko na. So ito nga ang suggestion ko sa mga, most especially sa mga naghahanap, mga bago dito. Alam ko marami nahihirapan ngayon ng maghanap ng work, natatagalan. Hindi kayo nag-iisa, ganun rin ako. So ang ginawa ko, tinesting ko yung ChatGPT. Tapos ang ginawa ko, yung resume kong luma, nilagay ko yung lahat ng qualification ko, yung mga experience, tapos in-upload ko sa ChatGPT. Tapos ito yung gagawin nyo doon sa ChatGPT, ilalagay nyo, make an ATS Canadian resume. Ibig sabihin, application tracking system, na ang gagawin ng AI, gagawa siya ng resume na based dun sa resume na in-upload mo, na madaling mabasa yung mga important important word na nababasa ng AI, most especially yung mga skills mo. So ganun pala yun, and yun ang ginagawa ko talaga. So kada company, qualification, like ako kasi may sales experience ako, so pag ang ina-applyan ko yung mga telecom or mga regarding sa mga retail sales, nilalagay ko yung resume ko, ina-upload ko sa AGT. Pag ginagawa ko, make a resume based on my sales experience. Tapos make a resume, make a ATS, application tracking system, Canadian resume, tapos based on my sales experience. And then ginagawa nila, tapos gawa ko ng cover letter. Cover letters made of AI rin, so magbe-base rin siya sa resume mo. Madali siya, convenient, at makakasave ka ng time talaga. Alam nyo, after that, ang dami kong, hindi naman sobrang dami, pero
lumaki yung chance ako ng yung response ng mga applicant, response ng mga employer sa akin. Although naghintay rin ako ng time, like dumating rin sa point na frustrate ako kasi nga mga 1 week rin ako, maybe because parang gusto ko nang magka-trabaho, so parang yung patience ko nawala. So yun ang ginawa ko. And then fortunately nga, yun nga, na may mga interview ako. Kasi yung nangyayari na pag ATS o application tracking system na gawa ng AI na based sa yung experience, yung mga important lang makikita mo yung talagang sinala niya talaga na ito lang yung skills na ilalagay mo, something like that. Tapos ikakopy ko lang siya, tapos pasok ako sa Word, Microsoft Word, tapos pipaste ko lang yung resume, then pasa na ulit. Siguro ilan ng klase ng resume meron ako, mga 4 or 5 na klase ng resume, kasi depende sa needs ng ng company rin. Ang ganda, nakakamangha talaga, nakakamangha. So yun lang, syempre wag mong dadayain yung resume mo, kasi pag interview ka naman, makita naman nila, mararamdaman naman nila yan kung nagsisinungaling ka o hindi. So yun lang yung aking yun lang yung na may share ko sa inyo. Sana makatulong sa inyo yun, kasi malaking bagay talaga, sa totoo lang, napakalaki bagay. Yun ang ko. Ang situation kasi ngayon dito sa Edmonton, very challenging. Hindi ko sinabing mahirap, very challenging talaga yung competition dito. Dapat talaga marunong ka kung anong the best way para matanggap ka sa trabaho. Talagang gawa ka ng paraan talaga, huwag kang mawala ng pag-asa. Ako nung 1 week and a half actually, tapos wala talaga, as in, alam mo, nakakaburyo kasi pag sanay ka ng magtrabaho, nakakaburyo talaga. Tapos ayun nga, yung ginamit ko ngayon, after a few days, tawag ako, may 1 linggo ako na 3 beses akong interview. Yun nga lang talaga, maghihintay ka ulit kasi marami talagang marami applicant. So pagalingan kayo kung paano anihin. Yan ang kagandahan kasi dito, very casual lang yung interview, unlike sa Pilipinas na parang lumalaban ng Miss Universe, yung beauty pageant, na parang talaga dito is the way kung paano mo siya based sa experience mo, tapos paano mo i-justify yung resume na nilagay mo. May mga situational na gagawin, pero base na rin yun sa field mo. Kasi ako more in production, so mga safety, anong gagawin mo, gesyo ganun. Ang gagawin mo kapag pinilit kang patrabahuin na medyo delikado, anong gagawin mo. So mga standard na sagot lang. Ayun, tapos may mga failure rin ako. May mga interview ako na hindi ako pumasa. Yung mga time na talagang nakaka-down rin minsan, nakakala mo okay na, tapos hindi pala. Pero okay lang, ganun talaga. Dapat lang talaga ipagdasal lahat ng pagkaloob mo. Ako nga minsan talagang nawawala ang pag-asa. It's normal thing talaga nangyayari. And yun nga, sabi ng asawa ko, huwag naman walang pasa, pray lang every night. So yun naman ginagawa namin as a family. Tapos ito nga, meron akong job. Ito nga, nagme-medical na ako. May 2 days ago may tawag ako, tapos turn down ko na. Nakapanginayan kasi yun mga siguro 2 weeks ago ko yung in-applyan. It's a still company rin. Tapos nga yun, okay, ganito na, ito yung offer namin. Sinabi na nila yung rate, okay naman, okay yung medical, yung benefits mo. Talagang sinabi na. Tapos kung gusto ko, willing daw magpa-interview, parang yung back on my head, parang
magpa-interview kaya ako, baka kasi ganun. Pero sabi ko, wag na, baka mas mahirapan ng yung decision making mo, kahit baka matempt ka pa na ito na nga yung work na binigay sa ni Lord, tapos anihin mo pa. Baka, alam mo yung parang wag kang gumawa ng yung mahirap, yung papasok ka na mahirapan kang mag-decision lalo. Tapos kahapon naka-receive na naman ako ng email for interview, for phone interview lang naman siya. Hindi ko pa siya nire-replyan kasi sabi niya bigyan ko daw, maghihintay siya within 2 weeks for the phone interview. Mag-reply lang daw ako sa email. Ganun, nakakatuwa naman. Salamat Lord, at may mga opportunity pa rin dumadating sa akin. Actually, yung napag-usapan na namin ng asawa ko, kasi karamihan sa mga production dito, mga manufacturing production, basta sa mga warehouse, distribution, ang ano rin dito is 12 hours ang shift talaga. Bihira lang, based sa aking mga na-applyan at mga interview, bihira lang yung 8 hours. Majority is, it's either 12 hours shift or 10 hours. Pero parang ano lang naman, 2, 3, 2. Parang lumalabas lang na sa isang buwan, 15 days ka lang mag-work. Something ganun. Which is okay. Pero ngayong nag-start na mag-work yung asawa ko, dumating sa point na nagdesisyon kami na kailangan bumalik ako sa night shift. Because medyo may kalayuan yung bahay na tinitirahan namin going to work, kasi kami were living in south, tapos northwest yung sa asawa ko, so mga 15 to 25 minutes yung travel time. Tapos kung 12 hours ako, ang kalimitan sa company na na-applyan ko, na nag-offer sa akin is it's either 6 p.m. to 6 a.m. or 6 a.m. to 6 p.m. parang ganun. So rotation kasi siya, merong rotation, meron ring tinatawag silang continental schedule. Tapos yung isa naman 7 to 7 rin panggabi. Inaano namin na medyo mahihirapan kami because of mga bata. Kasi 10 years old pa lang yung anak ko, yung panganay ko. So hindi pa sila pwedeng sila lang yung maghihintay ng school bus. Baga alalay ng panganay ko. So hindi allowed yun, dapat at least 12 years old. And yung time na nahihirapan akong maghanap ng work, nang wala pang tumatawag, parang sabi ng asawa ko, relax lang, darating rin yan, baka hindi pa rin sa ngayon, sabi ng asawa ko, i-focus muna, yung parang focus muna kami na okay lang na ang asawa ko muna yung mag-work. Kumbaga parang inaano lang ng asawa ko na maalis lang yung pressure sa dibdib ko, kasi nga nape-pressure ka ako siya, parang asawa ko lang nagtatrabaho, parang ayoko naman ng ganun, and ayoko rin maapektuhan yung savings namin, yung nakuha namin equity. So ayaw namin magastos yun, kasi nakalaan yun sa pag kumuha kami ng bahay. Hopefully next year, pag binigay ng Panginoon. Yun nga. Tapos so wala na nga sa isip ko yun na parang okay, sige, focus. Actually nag-a-apply na ako sa mga kasi nga wala akong makitang puro 12 hours. So nag-apply na ako ng Walmart, kahit na bababa uli yung sweldo ko, para lang sumakto, kasi pag Walmart ng mga panggabi usually mga 10 to 7 or 11 to 7, something ganun. So pasok talaga. Alam nyo ba, talagang napaka talaga ng prayers talaga, talagang pagdininig talaga ng Panginoon, talagang ito ngang company na nagme-medical ako, saktong-sakto kasi yung in-offer is panggabi siya, tapos 11 to 7. Yun yung timing na ganun rin yung working schedule ko for the past 4 years. Kasi yun talaga sabi ko, pasok na, thank you Lord. Pag naging okay itong medical ko, talagang itong pinaka the best na talagang salamat talaga. Sabi, talagang yun, puro talaga na ako, pero dininig talagang sakto lang.
Ngayon, ang challenge ng dito, it's gonna be pareho kami sa north to west part. So malalaman ko pa, tatansyahin pa na hopefully makapag-umpisa na ako sa trabaho ko from 7, kailangang makadating ako sa bahay before mag 7:30 kasi hatid ko ang asawa ko before 8 or 8 kasi yung pasok niya. Tapos balak namin na hindi na namin school bus yung anak ko kasi total panggabi na rin naman ako, tapos ang pasok ko is alas 10 na ng gabi. So ako na yung maghahatid sundo sa mga anak ko sa hapon. Parang hatid sunduin ko sila ang mga anak ko sa hapon, tapos pagkasundo diretso na ako sa pagsundo sa asawa ko. So yung magiging routine namin kung sakasakali. Kung baga na sabi ko nga sa asawa ko, balik pala ako, akala ko makakaligtas ako na night shift, pero ayun, but it's okay, it's a blessing rin, it's a blessing rin talaga. Kasi kung ipipilit ko ng pang umaga ako, mahirap, kailangan namin i-daycare yung mga anak namin, kaso hindi siya advisable kasi dito pala pag ang salary mo, may salary bracket kasi para may makuha kang yung ano yung government, basta ano mo sa tax yung gastos mo sa daycare. Pag mga 100,000 pataas na or 80,000 pataas na yung annual salary mo, hindi na siya ng government, so babayaran mo siyang buo. Ang nag-inquire yung asawa ko sa daycare, ang each person, each kid is 700 plus. Sabi ko, what? Parang ka rin babayad ng sasakyan. So sabi ko, it's not practical. So either magtrabaho ako sa retail o sa Canadian Tire kung hindi ako matanggap sa mga gusto kong work, or na lang ako DoorDash, something like that. Kasi talagang hindi pwede gano'n. Kasi kulang $1,500 magagastos namin para lang sa daycare. Hindi pwede naman yun. So ayun nga, yun ang na-share ko lang na salamat Lord at na ibigay naman yung talagang para sa amin. So